Kabanata 6646-6650. Salamat sa lahat, salamat sa pagpunta sa grand wedding na ito. Malayo na ang narating mo, lahat ay nagsikap. Sa sandaling ito, isang arsobispo na espesyal na inimbitahan mula sa kanluraning banal na sede ay may hawak na balumbon at tinitingnan ng lahat ng naruroon ng may banayad na tingin. Ngayon, Lord Tokugawa Shingen ng Island Nation at Miss si Yvonne Xavier mula sa Great Country H ay ikinasal dito. Mula ngayon, magiging pamilya na sila. Mula ngayon, tutuperan nila ang kanilang wedding vows ngayon, at lahat ng naruroon ay saksi sa engranding kasal na ito. Tokugawa Shingen, Yvonne Xavier, ngayon kailangan nating dumaan sa unang proseso. Ang mga mata ng arsobispo ay bumagsak kay Tokugawa Shingen na may kalahating ngiti, at pagkatapos ay pinitik niya ang gintong bank card na natanggap niya, at ngumiti sa oras na ito, Mr. Tokugawa Shingen, nandito ako para tanungin ka sa pangalan ng Diyos. Payag ka bang pakasalan si Miss Yvonne Xavier bilang asawa mo? Anuman ang kalusugan o karamdaman, anuman ang kahirapan o kayamanan, mamahalin mo siya, protektahan siya, at mamamatay magpakailanman. Nang marinig ito, maraming matataas na opisyal sa islang bansa ang nagpakita ng pabirong ekspresyon sa kanilang mga mukha, at pagkatapos ay mabilis na pinigilan ang kanilang sarili. Hindi ba nila naiintindihan kung ano ang kinakatawan ng kasal na ito? Pag-ibig, natatakot ako na ito ay isang joke. Para naman kay Tokugawa Shingen, medyo kumalma rin siya nang marinig ito. Sinulyapan niya si Yvonne Xavier na may kasakiman, at pagkatapos ay sinabi na may kalahating ngiti, oo, syempre payag ako. Ako, si Tokugawa Shingen, ay maswerte sa buhay ko na napangasawa ko si Miss Yvonne Xavier. Wala na akong mahihiling pa. Nang marinig ito, ipinakita ng arsobispo ang isang nasisiyahang ngiti. Pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata sa ekspresyon ni Yvonne Xavier, at sinabi rin niya na may kalahating ngiti, Miss Yvonne Xavier, handa ka bang pakasalan si Lord Tokugawa Shingen? Anuman ang kalusugan o karamdaman, anuman ang kahirapan o kayamanan, mamahalin mo siya, magiging pinakamatibay niyang taga-suporta, at mananatili sa kanya magpakailanman. Gusto mo, nanatiling walang ekspresyon si Yvonne Xavier at hindi nagsalita. Nang makitang hindi gumagalaw si Harvey York, lahat ng taga-isla ay nagpakita ng galit na mga ekspresyon. Isang babaeng big country age lang, na karapat-dapat na pakasalan ng isang marangal na taga-isla, ang maglakas loob na magpanggap na tanga. Tila naramdaman ng arsobispo na tinatapakan ang kanyang pagmamataas, kaya't nagpatuloy siya sa pagsigaw, may itatanong sa iyo ang obispang ito. Gusto mo, bumaba rin ang tingin ni Tokugawa Shingen sa mukha ni Yvonne Xavier na may bahid ng panlalamig. Sa ganoong sitwasyon, sinampal siya ni Yvonne Xavier sa mukha kung hindi siya magsasalita. Habang iniisip ni Tokugawa Shingen kung paano parusahan si Yvonne Xavier, narinig niya ang isang walang malasakit na boses. Hindi kasi sumagot si Yvonne Xavier. Kung ganoon ay sasagutin ko siya. Ayaw niya. Ang boses ay walang pakialam, ngunit tila nasa pandinig ng lahat ng naruroon. Halos lahat ng taga-isla ay walang kamalay-malay na itinaas ang kanilang mga ulo at lumingon, gustong makita kung sino ang gumawa ng tunog na iyon. Tumahimik ka. Sa sandaling ito, isang piercing sound ang narinig sa di kalayuan. Parang may umuungal. Sina Shote Tojo at Nobita Nishino ay nasa mga manunood sa oras na ito. Wala silang oras na humarap, kaya hindi nila namamalaya na masasabi lamang nila ang, Young Master, ingat. Sa pagbagsak ng boses, nakita ko ang isang malaking bagay na bumagsak sa lugar kung nasaan si Tokugawa Shingen. Nang maramdaman ng krisis, halos umatras si Tokugawa Shingen nang hindi namamalayan. Sabayan pa ng kanyang mga kilos, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa stage ng kasal, at biglang yumanig ang buong stage. Tapos nakita ng lahat na may malaking pulang kabaong sa stage. Agad na pinaghiwalay ng isang kabaong na kulay dugo sina Yvonne Xavier at Tokugawa Shingen sa magkabilang gilid ng entablado. Ang mga manunood ay nanginig, at lahat ay natigilan. Isa itong kasal sa pagitan ng Shinto sect at ng Xavier family sa Walls Inn. Sino ang napakaliit na naglakas loob na manggulo? Maglakas loob na gumawa ng gulo. Sa itaas ng pulang kabaong, sa isang punto ay mayroong isang payat at manipis na figure. Ngumiti siya kay Yvonne Xavier, saka iginalaw ang katawan, at sumugod sa kinaroroonan ni Tokugawa Shingen.
Bumagsak ang palad sa sandaling ito, mukhang magaan at ethereal, ngunit sa mga mata ni Tokugawa Shingen, patuloy na lumawak ang palad, na parang tinatakpan ang langit at nakaharang sa araw. Nagkontrata ang mga mag-aaral ni Tokugawa Shingen at lilipat na siya. Sa oras na ito, sumugod si Shota Tojo, at malakas niyang sinabi, "Young Master, ngayon ang araw ng iyong kasal, kaya hindi nararapat na makakita ng dugo. Hayaan mo akong Tojo lutasin ang problema para sa iyo. Stupid, who dares to seek death sa kasal ng young master ko?" Habang nagsasalita, ang mahabang espada ng isla na bansa mula sa baywang ni Shota Tojo ay nabunot na parang kidlat, at bumagsak pasulong ng may putok. Dentang, sa isang malakas na ingay, nagbanggaan ang pag-atake ng magkabilang panig, at sunod-sunod na spark ang sumabog sa hangin. Isang hindi kanais-nais na tunog ang lumabas, dahilan para sumambulat ang eardrums ng maraming tao. Kaya lang, kahit na hinarang ni Shota Tojo ang pag-atake ni Harvey York gamit ang lakas ng kanyang baril, nabigla pa rin siya sa mga sandaling ito, at saka napaatras ng ilang hakbang sa medyo nakakahiya, isang hakbang na lang, mahuhulog na siya sa lupa. Kasabay nito, naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso, at halos bumulwak ang isang subaw ng lumang dugo. Bakas sa mukha ni Nobita Nishino, na sumugod din sa harap, ang pagtataka sa mga oras na ito, na parabang hindi niya lubos maisip na ang lakas ng putok nito ay sobrang nakakakilabot. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Shota Tojo, pilit na pinipigilan ang hindi mapakali na dugo sa kanyang katawan, at sa wakas ay nakita niya ng malinaw ang hitsura ni Harvey York. "Ikaw yan." Nagbago ang ekspresyon ni Shota Tojo. "Representative York, ang battle agreement sa pagitan ng Shinto sect natin at ng Great H Country Martial Arts ay magaganap bukas ng gabi, hindi ngayon. Pumunta ka para manggulo sa kasal ng young master ko, gusto mo na bang mamatay? Dapat mong malaman na sa sitwasyong ito, kahit na magtipon kaming lahat upang kabkuban at patayin ka, walang maglalakas loob na sabihin na kami ay mali. Kung tutusin, ikaw ang unang nag-provoke nito." Si Harvey York ay tumingin kay Shota Tojo nang walang pakialam, at sinabing walang pakialam, kung gayon. Tanga, nang makita ang kawalang interes ni Harvey York, galit na galit si Shota Tojo. "Representative York, may kasabihan sa Great Country Age, that those who know current affairs are the best. I suggest you kneel down and admit your mistake now. Baka para sa kapakanan ng malaking araw na iyon, hahayaan ka ng aking young master na magal. Sa tingin ko dapat na tayong sumuko. Hindi mo kailangang magpakita sa akin ng ganyang mukha." Malamig na sabi ni Harvey York, "At saka, kahit lumuhad ang young master mo, malamang hindi ko siya pakakawalan." Nang matapos ang kanyang mga salita, pinitik ni Harvey York ang kanyang kanang kamay, at muli siyang sinampal. Si Shota Tojo ay masasabing medyo may kakayahang tao. Nang makitang muli ang pag-atake ni Harvey York sa sandaling ito, ang kanyang figure ay halos hindi namamalayan na umatras paatras. Bagamat napakatigas ng kanyang bibig, ngunit ang paghaharap ngayon ay ipinaalam sa kanya na hindi siya kalaban sa harap ni Harvey York. Kung hindi siya atras, marahil ang susunod na sampal ni Harvey York ay madaling mapatay. Gayunpaman, bagamat napakabilis na umatras ni Shota Tojo, napakabilis ng tila mabagal na mga galaw ni Harvey York, at halos sa isang kisap mata ay nakarating siya sa harap ni Shota Tojo, at sinampal ito sa mukha hanggang sa matamba. Natigilan si Shota Tojo, hindi na naka-atras, at pangit ang itsura. Sa sitwasyong ito, walang pagpipilian si Shota Tojo kundi bunutin ang islang bal-araw sa kanyang baywang gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang mahabang espada at maikling espada ay nagsanib sa sandaling ito, kontra pagpatay kay Harvey York na may dalawang kamay na poster. Malinaw, sa ilalim ng mga pangyayari na walang paraan upang umatras o maiwasan, umaasa si Shota Tojo na mapipilitan nito si Harvey York na umatras. Kahit na walang paraan para puwersahin ang pag-atras, at least both sides ay maaaring masugatan, di ba? Sayang ang pantasya ni Shota Tojo, pero malupit ang realidad. Pinalaki niya ang kanyang sariling lakas, ngunit minamaliit ang mga kakayahan ni Harvey York. Bago pa bumagsak kay Harvey York ang dalawang mahaba at maiikling island country na kutsilyo sa kanyang kamay ay damapo na sa mukha niya ng gusto ang sampal ni Harvey York. May malakas na pop. Biglang namamaga ang kanang pisngi ni Shota Tojo, parang nabangga ng truck ang mukha.
Kahit na minsan niyang ninakaw ang horizontal practice method ng outer sect ng Great H Country, halos mapasigaw siya sa sakit sa sandaling ito. Nang makitang tila patuloy na umaatake si Harvey York, hindi na mamalayang napaatras ng ilang hakbang si Shota Tojo, at nang mapagtanto niya, nag-aapoy na ang mukha niya sa kahihiyan. Mapangahas, malamig na bamantong hininga ang arsobispo na namumuno sa kasal nang makitang may nang ahas na manggulo sa harapan niya. Ang arsobispo ay halatang isang Nordic knight, kaya kinaweyan niya ang kanyang kamay, kinuha ang western sword na nakatago sa ilalim ng kanyang malaking balabal, at pagkatapos ay itinutok ang espada sa lalamunan ni Harvey York. Hindi man lang siya nilingan ni Harvey York, tinadyakan lang ng mga paa niya ang lupa. Bitik, lumipad ang mga maliliit na bato, tumakip sa langit at tumakip sa lupa. Ang mukha ng arsobispo ay nagdilim sa isang iglap, at pagkatapos ay ang kanluraning espada sa kanyang kamay ay nagsimulang magbago sa isang pabago-bagong paraan. Sa isang iglap, nagbago ito sa iba't ibang hugis, sinusubukang harangan ang mga galaw ni Harvey York. Dentang-dentang-dentang, ang western sword ay nagpatuloy sa paglaslas, ngunit sa isang tiyak na sandali, ang tila walang kapantay na western sword ay nasira sa dalawang places. Nagulat ang arsobispo, ngunit sa sumunod na sandali ay sumuray-suray siya pabalik, habang tinitingnan ang kalahating putol na western sword sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at kawalan ng katiyakan. Nasira, naputol ba talaga ang espadang dala niya? Isang kabalyero ng Knights Templar ng Western Holy See. Kahit na nagil-inang ito ng maraming taon, hindi naman ganoon kaina, di ba? Nang makita ng ibang taong naruroon ang eksenang ito, natigilan ang kanilang mga ekspresyon, mamuka ang kanilang mga bibig, at natahimik sila ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, si Shota Tojo ay isa sa 3 pinuno ng sekta ng Shinto sa islang bansa. Ang arsobispo ay isang Knight Templar. Sa mga tuntunin ng emosyon at katwiran, ang 2 taong ito ay ganap na mga master, mataas na ranggo na mahusay na mga mandirigma. Pero sinong mag-aakala na hindi sila kalaban ni Harvey York, at madali silang nakipagdeal kay Harvey York. Bagamat hindi ito karayom, ito ay halos pareho. Ang mga taga-isla ay lahat ay tumitig kay Harvey York, na halatang gustong malaman kung ano ang kanyang background. Hindi nagtagal, dumating ang Shindan Sect, Shinkage Sect, Abi Camel Sect at iba pang kapangyarihan ng isla na nagdusa ng husto sa ilalim ng mga kamay ni Harvey York, at lahat sila ay mukhang kasing sama ng kanilang namatay na mga magulang. Anak ng asungot, ang bastos na naman, hindi lang niya pinahid ang mukha ng team niya sa lupa. Ang lakas ng loob mong pumunta sa ganoong okasyon para manggulo ngayon. Ito ay simpleng hindi mabata. Ngunit ang psikolohikal na anino na dinala ni Harvey York sa mga taong ito ay napakahusay. Sa makatuwid, sa sandaling ito, kahit na nagngangalit ang mga taong ito sa Harvey York, wala sa kanila ang nang-ahas na tumayo at akusahan si Harvey York ng kanyang mga krimen. Ngunit ito ay normal, ang likas na katangian ng mga taga-isla ay upang aibuli ang mahihina at takot sa matitigas. Pagkatapos ng casual na pag-aalaga sa 2 taong ito, hindi pinansin ni Harvey York ang iba, ngunit lumingon kay Yvonne Xavier, bahagyang ngumiti, at sinabing, Yvonne Xavier, sorry, dapat ako ay dumating ng mas maaga. Medyo mapurol ang ekspresyon ni Yvonne Xavier sa mga oras na ito, at kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata, parang nananaginip siya. Sa sumunod na sandali, itinapon ni Yvonne Xavier ang sarili sa mga bisig ni Harvey York na parang sanggol na langaw na itinapon ang sarili sa kagubatan. Natigilan si Harvey York, ngunit saglit na nag-alinlangan, inabot pa rin niya at mahinang tinapik ang likod ni Yvonne Xavier. Ayos lang, nandito naman ako. Simple lang ang galaw ng dalawa, pero sa ganoong lugar at sitwasyon, parang idol drama. Namilog ang sulok ng mga mata ng taga-isla. Ngayon ang kasal ng siglo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating na taga-Great Country ay para sirain ang eksena. Pagkatapos namamaga ang mukha ni Tokugawa Shingan, saka siya binigyan ng malaking berdeng sombrero. Ngunit sa pagtataka ng lahat, si Tokugawa Shingan, na dapat ay galit, ay hindi nagalit sa oras na ito, ngunit tiningnan ang eksenang ito na may kalahating ngiti. Tila ang eksenang ito ay eksaktong inaasahan niya. Yvonne Xavier, don't worry, alam ko na ang tungkol kay Mr. Sheldon Xavier. Tinapik ni Harvey York ang likod ni Yvonne Xavier at mahinang nagsalita. May dinala si Young Master Zabel para iligtas siya.
Makakasiguro ka. Nang marinig ito, bahagyang nanginig ang malambot na katawan ni Ivan Xavier, at sa sumunod na sandali ay bamantong hininga siya, Master York, pasensya na po. Hindi lang kita natulungan, pero pinag-alala kita. Ikaw at ako ay walang dapat ihingi ng tawad. Ngumiti si Harvey York. Kahit kailan o saan, basta't may nararanasan kang kahirapan, basta't isang salita, lilito ako. Nang sabihin niya ito, nakaramdam si Harvey York ng guilt sa kanyang puso. Sa kabilang banda, bahagyang sumimangot ang itim na kilay ni Ivan Xavier, kaakit-akit, at buntong hininga ang bumungad sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na, kahit sa ganoong sitwasyon, hindi sinabi ni Harvey York ang pinakagusto niyang marinig. Pero hindi nagtagal, naisip na naman ito ni Ivan Xavier. Ngumiti siya ng matamis. Bagamat hindi niya narinig ang pangungusap na iyon, at least dumating si Mr. York para iligtas siya. Kaya ano ang hindi nasisiyahan? Tatay, galing, napakaganda. Wala nang ganyang cliché plot ang mga idol drama sa 8:00. Kayong mga mahusay na bansa H ay talagang walang pagkamalikhain. Sa oras na ito, nakaupo na si Tokugawa Shingen sa isang upuan na maaari lamang okupahan sa pagtatapos ng kasal. Piging, samandal siya sa likod ng upuan, hawak ang isang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, at ibinuka ang kanyang bibig sa steerage na paraan. Kasabay nito, 12-12 ng mga makalangit na masters ang lumabas mula sa karamihan. Ang mga taong ito ay lahat ay may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha, na may nakamamatay na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, na parang handang umatake anumang oras. Malinaw, ang usapin ngayon ni Harvey York ay lumabag sa mga alituntunin ng mundo. Kaya makatuwiran na palibutan at patayin ng Shinto School si Harvey York. Sa ganoong sitwasyon, kailangan lang ni Tokugawa Shingen ng signal at order. Ang mga Shinto master na ito ay sumisilip at pinutol si Harvey York. Gayunpaman, si Tokugawa Shingen ay tila nasisiyahan sa paglalaro ng pusa at daga. Sa oras na ito, hindi siya nagmamadali na gawin ito sa mga tao, ngunit pagkatapos uminom ng tsaa, tumingin siya sa entablado ng may interes, at walang pakialam na sinabi, "Young Master York, napanood ko kamakailan ang isang dula na tinatawag na Butterfly, mga magkasintahan. Kamukha niyong dalawa si Liang Shanbo at Zhu Yingtail. Sa eksenang ito, parang naging ako, si Tokugawa Shingen." Ma Wenkai, napabuntong hininga si Tokugawa Shingen. Gayunpaman, Lierig Zhu, kayong mga Great Country Age ay tiyak na mas pamilyar sa akin kaysa sa akin, at dapat din ninyong malaman kung ano ang nangyari kina Liang Shanbo at Zhu Yingtail, isang pares ng dag. Isang aral mula sa nakaraan, isang guro ng hinaharap. Hindi siya tinutukoy ng dalawa, or would you turn into butterflies together? Kung gagawin mo ito, hindi ka ba natatakot na ang mga taong makakarinig nito ay malulungkot at maiiyak kapag nakita nila ito? Tutal, ayon sa mga kaugalian ng ating isla na bansa, tinatawag kayong mga aso at tao sa ganyang pag-uugali. Malinaw, hindi lamang gustong patayin ni Tokugawa Shingen si Harvey York, ngunit naghahanda rin siyang patayin. Kaya hindi siya nagmamadaling kumilos sa sandaling ito, ngunit ang bawat salitang banibitawan niya ay may amoy ng panunuya. Nang marinig ito, itinaas ni Harvey York ang kanyang ulo at sinulyapan si Tokugawa Shingen, pagkatapos ay mahinang nagsabi, "Asuman tayo o hindi, wala kang pakialam. Ngunit ikaw ang dakilang young master, at ang iyong pag-uugali ay parang aso, hindi ka ba nahihiya? Base sa status mo, may gusto ka bang babae? Tapos gumagamit ka pa ng pananakot para pilitin ka. Ang masasabi ko lang, I hate you. Underestimate mo ako." Tokugawa Shingen natawa. Harvey York, kinatawan ng York ng Martial Alliance ng Great Country Age. President York ng Business Alliance ng Great Country Age, Prince York ng Southlight. Isang malaking lalaking tulad mo ang pumunta sa wedding venue ko para kunin ang halik ko. Mataas ang tingin mo kay Mel. Paano mo masasabing mababa ang tingin mo sa akin? Nakakalungkot na ang mga kabataan ay palaging kailangang magbayad ng presyo para sa pagiging masyadong impulsive. Hindi ko alam, kapag naging bangkay ka, paano haharapin ng Great H Country Business Alliance at ng Great H Country Martial Alliance ang kanilang mga sarili? Nang marinig ang mga panunukso ni Tokugawa Shingen, nagulat ang ilang mga taga-isla na hindi alam ang pagkakakilanlan ni Harvey York. "Ano,
Siya ang Harvey York na halos nag-iisang sumire sa kabataang henerasyon ng 6 na malalaking bati sa ating bansang isla. No wonder he dares to come here to make trouble, it turns out he has some skills. Sa kasamaang palad, nagkamali siya. Ibang-iba talaga si Young Master Tokugawa sa mga basura noon. Sa sandaling lumitaw siya dito, sa sandaling lumitaw siya sa teritoryo ng ating isla na bansa, tiyak ang kanyang kapahamakan. Bulong ng isang grupo ng mga tao, halatang sabik na makita si Harvey York na direktang mamatay sa field. Harvey York, masyado kang mapangahas. Pumunta talaga siya sa piging sa kasal ni Young Master Tokugawa para manggulo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sa oras na ito, sa hindi kalayuan, higit sa 100 ng Great Country H na tao ang lumabas. Ang taong nangunguna sa daan ay si Ishmael Abe, dating unang vice-presidente ng Big H Country Business Alliance. Sa panahon ngayon, parang nagbago na ng arma si Ishmael Abe, base sa pananamit at kay-abangan. Matapos mawala ang lahat, dapat siyang makakuha ng maraming mula sa mga taga-isla. Siyempre, kung kumikita ka sa mga taga-isla, kailangan mong magtrabaho. Hindi, sa kritikal na sandaling ito, tumakbo siya upang maging unang ibon. Ang ating dakilang bansa H ay isang sibilisadong bansa na may kasaysayan ng 5,000 taon. Mula noong sinaunang panahon, ang kasal ay utos ng mga magulang at mga salita ng mga matchmaker. Ngayon ang kasal sa pagitan ng Island Nation Shinto Sect at ang pamilya Xavier sa Walls Inc. Kasal ito ni Ming Media. May kinalaman ba sa iyo ang ganyan? Alam mo ba na kung kumilos ka ng walang ingat tulad nito, kaming mga Great Country H ay mawawalan ng mukha. Ang ating malaking bansa H ay nagtagumpay sa pagbuo ng isang magandang imahe sa internasyonal na komunidad, kung sinisira mo ang isang palayok ng sabaw dahil sa iyong mga dumi ng daga. Kaya mo bang pumalit?